Sa video na to ay mapapanood nyo ang paglusong ko sa trail na nagdudugtong sa mga bayan ng Karanglan at Pantabangan sa Nueva Ecija. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng mga malumanay na twisties, ang majority ng trail na to ay kombinasyon ng mga matarik na akyatan at mabulusok na pababa na kinalalatagan naman ng dumadarusdos na mga bato at mapulbos na lupa. Kung mahilig ka sa ganitong klase ng adventure, siguradong may enjoy mo ang trail na ito at ang napakagandang view na matatanaw mo mula sa taas ng mga kabundukan. Nandito tayo ngayon sa dugtungan ng Sierra Madre at saka ng Cordillera. Kaya dito ako magsisimula papunta sa Pantabangan, which is doon dapat tayo magsisimula. Hindi ko sigurado kung gaano ako mapapagod sa trail na to. Kung sa Pantabangan ako magsisimula, pagod na ako at mas malayo yung mumuturing ko pa uwi. So dito, sa ganitong diskarte, mapagod man ako, mas maikli na lang yung mumuturing ko pa uwi sa amin sa Quezon City. So tara, ride na tayo. Tignan natin kung gagana ba itong diskarte natin. Hindi rin pala tayo gagamit ng mapa o GPS kasi gusto natin pure exploration. Wala rin akong kasama. Mas prefer ko talagang mag-isa dahil una, mababa ang social battery ko. Pangalawa, may unusual akong pacing, hindi kasi ako yung basta nagvi-video lang Naglalaan din ako ng oras off-cam para ma-enjoy ang kalikasan. Madalas, humihinto ako. Tumutunga nga habang pinapakinggan ang mga tunog ng mga ibon, ilog, hangin, sanga ng mga puno at iba pa. At kapag ginagawa ko yon, patay ang kamera. Pangatlo, mas komportable ako kapag safety ko lang ang iniisip ko at wala akong ibang taong inaalala. Huwag lang talagang umulan. Kasi kapag umulan, kawawa tayo dito, lubog-lubog tayo dito. Ayon sa mga nakatira dito, nangangain ng motor ang putik dito kapag maulan kaya hinintay ko muna ang tag-araw. Wala kasing malupit na off-road tires kapag basang putik ang kalaban mo. Nabanggit ko kanina na hindi ako gumagamit ng GPS. Totoo yun. Kung mapapansin nyo, wala akong cellphone holder. Mas adventurous kasi ang pakiramdam kapag instinct mo ang sinusunod mo sa biyahe. At kapag naman nagtatanong ako sa mga lokal ay pakiramdam ko nagkakaroon ako ng immersion sa kultura nila. Kumpiyansa ako sa kakit ng mga gulong Kaya akong nakrating to kahit loose dirt o kaya mga bato-bato. Kaya lang, ang iniingatan natin yung mismong kondisyon ng motor. Kasi yung matinding tagtag malakas mga luma ng motor yan At syempre, kahit dahan-dahan lang, ang mahalaga, maayos kong maitagos yung motor hanggang sa dulo. Kung magmamadali ako, tapos magkaaberya dahil sa hindi ka nais-nais na pangyayari, mission failed na kaagad tayo, di ba? Isa rin sa mga dahilan kung bakit ako dahan-dahan ay yung ball race ng XRM ko. Lumalangit-ngit na. Ito ay sinimulan ko sa Sitio Baluarte, Barangay R.A. Padilla sa bayan ng Karanglan. Base sa odometer ko, mula sa starting point hanggang sa end point ay mayroon lamang itong habang 26 kilometers. Hindi ko masasabi sa inyo kung ilang oras ang biyahe dito dahil dahan-dahan lang ako para wala akong ma-miss na magandang view. Maraming beses din akong huminto, pero siguro makakalanghap ka ng 3 kilong alikabok bago mo matapos ang trail. May nadaanan akong kubo. Sundalo yung nasa loob kaya feeling ko outpost to. Sir? Pantabangan. Diyan daw kayo lugar. Oo. Hindi naman ako matatakutin sa mga liblib na lugar, pero mas naging safe ang pakiramdam ko nung may nakita akong outpost. Salamat po. Ang pangalang Karanglan nga pala ay hinango mula sa salitang Ilocano na kadanglaan na ang ibig sabihin ay lugar na maraming tangla, lagundi sa Tagalog. Pero sa ngayon, bibihira ka nang makakita ng lagundi dito. Ang kumukubkob na sa mga kabundukan dito ay panaw o kugon. Bagaman may mga puno tayong nadadaanan, ang malaking porsyento ng kabundukan dito ay puro kugon. Kumbaga, itinuturing na kalbo. Sa pamamagitan ng paggabay ng mga foresters ng DENR, may mga lokal na voluntaryong matyagang inaakyat ang mga kabundukan para magtanim ng mga punong kahoy. At hindi pa doon nagtatapos ang sakripisyo nila. Paulit-ulit silang umaakyat para magtilig, maglinis ng damo, at iba pang mga aktibidad para maipagpatuloy ang pag-aalaga sa mga punong itinanim nila. Nilalabanan nila ang ulan at init ng sikat ng araw sa bawat pag-akyat at pagbaba nila. Pero ang pinakamalaking kalaban nila ay ang wildfire.
Ilang beses rin akong nakasaksi ng mga bundok dito na tinutupok ng apoy. Napakabilis kumalat at napakahirap apulahin dahil ang kugon ay isang very flammable material lalo na kung tag-araw. Taon na nilang inaalagaan yung mga punong itinanim nila tapos sa isang iglap matutupok lang. Nakakapanlumo, di ba? Ang mga unang settlers ng Karanglan ay ang mga indigenous Karaklans and Bukids. At agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay nila. Namana naman ng mga sumunod na henerasyon ng agrikultura kaya hanggang ngayon, ang napakalaking bahagi pa rin ng Karanglan ay bukid taniman. Ilocano ang pangunahing salita ng mga residente dito. So hindi ko alam kung nakaka 1/4 na ba tayo, nakaka 1/2 na. Pero may isang malaking problema akong dumating. Natatay ako. Woo! Pag naalog yung tiyan ko, parang gustong lumabas eh. Kalsada. May kalsada naman po nakita. Tarik, grabe. Hindi lang kasi halata sa action cam basta matarik. Pero matarik yun ha. Pagkatapos ng sementadong kalsada ay bumungad na sa akin ang mas mahirap pang bahagi. Pero maiksi lang naman to. Paglagpas dito, basic na ulit. Yun. So mas matinding off-road dito. And matarik siya. Ewan ko kung kaya i-justify ng camera. Napakatatak oh. Sipak-sipak ng bato to. Anyways, paakyat tayo sa mga kabundukan ngayon. Mataas kasi ang mga damo sa gilid ng daan kaya hindi halatang nagmumotor ako ngayon sa tuktok ng mga magkakarugtong na bundok. Pumapalag naman siya, napahinto lang ako kasi sobrang raw nung pakiramdam dito. Share ko sa inyo yung tanawin dito sa sa background ko. Woo! Ayan, napapalibutan tayo ng mga gubat. May mga paisa-isang pine trees. Actually, parami na ng parami, medyo dumadami na. And actually itong lugar na to, itong kinaroroonan natin, mataas na to Wala lang kasing overlooking. Pero tignan natin, dumiretso pa tayo and let's see kung makakakuha tayo ng mga overlooking shots doon. Enjoy to! Titirahin ko ulit to, tapos isi-share ko sa inyo ng walang putol. Ganun pa rin, paakyat pa rin tayo. Mataas na lugar na to actually. Napakainit kanina pero dito, well, ramdam ko yung init dahil nasisikatan ako ng araw pero yung hangin, yung dating ng hangin sa katawan ko, malamig na. Sana mayroong pwesto dyan na parang view deck na pwede tayong dumungaw sa baba. Taas na nito Woo! Yun tignan nga natin to. Wala, may mga nakaharang sa harap kasi natin. No? Oh, look at the view. Woo! Tuloy. Habang tuloy-tuloy kong inaakyat ang trail, unti-unti ring bumubungad sa akin ang magandang view ng mga kabundukan. Ito, nakahanap tayo ng pwestuhan ng overlooking view. Ayan. Hinihingal ako. Pero nakakawala ng pagod pag nakakakita ka ng ganito. Anyways, dun tayo galing sa mga likod pa ng mga bundok na yon. Malayo-layo na rin. Parang may trail sa ibabaw dun Try natin yan sa susunod. Whew! Sarap! Mag-ride ka na, Gar. Huwag mo nang hintayin mamuhay yung mga kolesterol mo. Nag-i-enjoy ka na. Pinapawisan ka pa, di ba? Habang pataas ang lokasyon ko, paganda rin ng paganda ang view. Sarap view Mababaw lang talaga ang kaligayahan ko Sa simpleng overlooking view lang, masaya na ako. Look at that! Parang chocolate hills
Amazing! Para akong batang nabigyan ng lollipop. Minsan nga, naluluha pa ako kapag talagang maganda yung view eh. Mukhang puro pababa na dito ah. Woo! Loose dirt, loose gravel. Buti na lang talaga, maganda yung gulong natin. Woo! Ganda! Look at that! Parang chocolate hills. Feeling ko kung di ako pahinto-hinto, mabilis ako eh. Ayan pa, may view pa. OMG! Tignan nyo naman yan! Whew! Alam ko hindi siya ganun ma-appreciate sa video, pero sa personal, grabe, ang sarap sa mata. Tara na, at tanghaling tapat na. Makabalik ako dito. Ito masarap po, kabilaan no. Ganda ng view dyan. Tapos kapag tumawid ka sa kalsada, ito, napakaganda ng view. Whew! Mataas na lugar na to, hindi lang halata kasi may mga bundok sa tabi. Whew! Tara, ride ulit. May paisa-isang bahay akong nadadaanan. Napapaisip lang ako, ang tiyaga rin talaga ng mga nakatira dito eh, no? Whew! Sarap! Ang layo at ang hirap ng nilalakbay nila para sa mga supplies and necessities. May mga pababa, pero majority akyatan talaga. At sa lamig ng hangin na humahampas sa akin, ramdam kong nasa mataas na lugar ako. Lumilim muna ako, pahinga muna ng konti. Mahaba-haba na rin yung trail na yon. And kaya ako huminto na rin kasi feeling ko mas mahirap na dito. Dahil iba na yung ambience dito eh. Wala na yung mga parang poste ng kuryente na sinusundan ko kanina. So feeling ko medyo liblib na talaga yung dating dito. Let's see, hindi ko naman din masabi hanggang di ko na pupuntahan. Pero pahinga muna ako dito. Okay, tama na muna ang pahinga. Ituloy na natin ang biyahe. Whew! Dito na tayo medyo mag-aalanganin kasi malapit na tayo dun sa putol sa mapa. Momo! Malapit na tayo sa putol sa mapa. And sabi ko nga sa inyo kanina, hirap yun ah. Nabanggit ko na sa nakaraang video na hindi ako gumagamit ng GPS. Ang ginagawa ko, bago pa ako sumabak sa ride ay tinatansya at inaaral ko na kaagad ang mapa. Ang hula ko, kaya siya putol sa mapa dahil nakukubkuban siya ng maraming puno. Sana nga, tama ako. Pero kung sakaling putol talaga, pwede namang bumalik, di ba? Sa mga pagkakataong to ay paakyat pa rin ako sa mga kabundukan, kaya pakiramdam ko, malayo pa ako sa finish line. Kapansin-pansin din na lumalago na ang mga bundok dito. Mapuno na, hindi gaya ng mga nilagpasan ko na puro ligaw na damo at kugon. Mas malamig na rin ang hangin dito. Actually, itong binabaybay ko ngayon ay sa tuktok mismo ng mga magkakasunod na bundok. Parang bangin yung magkaibang gilid niyan. Hindi lang talaga halata dahil natatakpan ng damo at puno. At dahil hindi ko kabisado, kahit pwede ko namang bilisan dito, dahan-dahan pa rin ako. Sabi nga nila, don't go fast if you don't know.
26 kilometers lang, maiksi lang. Kaya sinulit ko na lang rin yung malamig na hangin at yung magagandang view na nahahapyawan ng mata ko. Yun naman talaga ang isa sa mga pakay ko kung bakit ko ginagawa to yung nature. So merong trail din dito, humihiwalay dun sa dinadaanan natin. Nagandahan kasi ako sa bundok na to. And itong tower na to, natatanaw ko lang sa malayo to Ngayon napakalapit ko na, halos paanan na lang ako ng bundok na tinutungtungan niya. Pero kaya ako ni-record, o kaya napa-on cam ako kasi pag nagbanda ka dito, ayun, natatanaw ko na yung Pantabangan. So I think tama yung tinutumbok natin. Malayo-layo pa pero syempre para sa rider, konti na lang yan. Let's go! May nakita rin akong daang tao paakyat kung saan may kubo sa tuktok. Hindi ko alam kung view deck ba yan o pahingahan lang ng mga lokal na napapadaan dito. Pero siguro pagbalik ko, mag-overnight ako sa taas. Parang camping, di ba? Kada matatanaw ko yung Pantabangan Dam, napapahinto ako dahil sa excitement. Ramdam ko na kasi na tama yung direksyon na tinutumbok ko. Ang hindi lang ako sigurado ay kung makakatagos ba ako. Ang sarap sana kung may kasama ako at may real time akong nakakapalitan ng opinion tungkol sa experience. Pero may kakaibang thrill and excitement din kasi talaga yung ikaw lang mag-isa. Mas solemn din at stimulated yung mga senses mo. So puro pababa na dito. Kanina puro tayo paakyat sa mga kabundukan. At maliban sa pababa, nagiging mas challenging na rin yung trail. Hindi lang halata sa camera, bulusok pababa to Kung nakikita nyo man na madali ko siyang nababaybay, yun ay dahil tamang gulong ang nakasalpak sa motor ko. Pero kung road tires o yung mga pangkaraniwang dual sport tires ang gamit ko, siguradong kanina pa nagdududulas yung gulong ko sa likuran. Kaya lang, hindi ko alam kung naabot ko na ba yung putol sa mapa. Baka kasi sa mapa lang yung putol, pero sa totoong bahay hindi pala. Mama! Tutumba ako, mama! Oops! Check natin, di ba? Duluhan natin to. Let's see. Grabe. Grabe. Napakaganda ng kapit ng gulong. Dati medyo may pagsisisi ako na yung gulong ko Kasi sabi ko, parang mabibitin ko sa kasi 60-40 60% road, 40% dirt. Tapos, nung nagpangkingan kami direct dito sa Mabitak, ang ganda niya sa pangkingan. So nag-alala ako na baka dahil medyo road bias siya, hindi siya kakapit ng maayos dito. Pero, surpresa ako, ang ganda ng performance. Sobrang tarik nito guys, hindi lang ma-justify siguro ng camera. Kung ko pa ito, paakyat to, mahirap to Kapag sinabi kong matarik, literal na matarik. Oo, tignan nyo naman. Kaldag-kaldag pa yan. Suspension talaga kailangan ko i-upgrade. Natatain na nga ako. Sakit pa ng pet ko sa tagtag. Music na suspension to. Pero kailangan din talaga ng skill dito, mami. Kahit sabihin mo maganda yung kapit ng gulong, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Tamang management sa piga ng preno, tamang engine brake, tamang throttle kung kailangan. Either matinding paakyat o pabulusok pababa. Pero hindi yung tarik ang pinaka-challenge dito Ang talagang challenge dito ay yung loose dirt at loose gravel. Mo. Wala nang katapusang matarik pababa. Dito na papasok yung unang advantage ng pagkakaroon ng maliit at magaan na motor. Ayun, nag-slide sa likod.
nga, kung alam mo ginagawa mo, relax ka lang. Don't panic, it's organic. Ang kinakaba ko lang, lupa-lupa to, and kumulimlim kanina. So, mahirap din eh. Alam mo yun, kumulimlim. Tapos, kung umulan, wala, yari tayo, lubog-lubog tayo dito. Uy! Yun. May bahay kanina, may bukid sa sahan ng mais. Oh, river crossing. Let's cross the river. Survey muna natin. Siyempre din tayo sa mababaw. Wala no choice, magkakasing lalim lang. Hindi naman gano'ng malalim to. Woo! Sarap. Stop muna. Woo! Gusto ko lumusong sa ilog. So sa mapa dito na naputol. So, di ba hindi ako sigurado kung putol ba talaga. Pero hindi eh. May kadugtong. Pero naiintindihan ko na kung bakit siya putol sa mapa. Hindi siya nakaka-capture ng satellite view kasi nakukubkuban ng mga puno yung daan. So tara, biyahe ulit. Lulusong sana ako sa ilog. Kaya lang, napakaraming Natatanaw ko na kanina yung Pantabangan na siyang destinasyon ko. Tapos yung daan, bagaman may manakanakang paakyat, ang majority nito ay pababa na. Kaya umasa na akong puro pababa na to hanggang marating ko yung dam. Hanggang sa may tumambad na naman sa akin na matarik na akyatan. Sunod-sunod na namang parang hindi nauubos na akyatan. Marami-raming bundok pa palang tatawirin ko mula rito. Sarap na ako ng liwanag. I think matutunton ko yung Pantabangan dam dito. Grabing tarik naman nito. Oh, buti na lang talaga makapit yung gulong ko. Oh. Oh. Ah. Mama. Hindi kaya magpagpunta mga father. Ito naman yung pangalawang advantage ng maliit at magaan na motor. Napaka-agile at napaka-manageable ng handling niya. Alam niyo yung parang manual mong tina-traction control yung motor mo. Ganun actually ginagawa ko. Pwede mong tahakin to kahit scooter lang ang dala mo. Just keep in mind na may mga bahagi na hindi scooter friendly. Yung mga matatarik na binababaran ko ng Primera, mahihirapan ang scooter doon. Kailangan sabayan ng tulak ng paa. May bahagi rin ng terrain na mahihirapan ng city tires o kahit dual sport tires pa. At syempre, may mga bahagi rin kung saan mabibitin ang ground clearance ng isang typical na scooter. Pero kaya, basta irespeto mo lang yung terrain at yung limitasyon ng motor mo. Pababa na kanina eh, pakyat na naman. Sarap, men. Grabe, proud na proud ako sa gulong ko, promise. Mumurahin lang pero ganito lang kayod mo, men. Tama nga yung tansya ko, mga 6 to 7 ang degree of difficulty nito. Kung 1 to 10 yung scaling, nasa 6 to 7 yung hirap niya. Bakit ba yan? Buti na lang, tipid na gas ng XRM. Na siya namang pangatlong advantage ng small displacement bike. Hindi lunok sa gas kahit babad ako sa Primera. At sa klase ng ride na ginagawa ko, hindi rin naman nabibitin sa torque. Babad Primera. Hindi lang na-justify ng camera eh kung gaano katarik eh. Pero katarik talaga ito. Oh Lord. Yun, nakapagsigod na.
primera tayo, gamitin natin yung engine brake. Oopsie. Tingnan mo. Ray, sakit eh. Ray, sakit. Matarik na naman pababa. Mahaba-haba yung hindi ko na ipakita sa inyo. Akala ko malapit na eh. Natatanaw ko yung pantabangan kanina. Pero ngayon hindi ko na naman siya natatanaw. Puro kabundukan na naman. Overlooking natatanaw ko. Tarik sa pababa oh. Nascam tayo ng tanawin doon ah. Akala ko malapit na lang. Layo pa pala. Akala ko malapit na. Mama. Oo nga eh, akala ko talaga malapit na. Hindi nga kasi ako gumagamit ng GPS sa mga ganitong ride, di ba? Mas exciting kasi pag ganon. Tsaka iba yung sarap ng sense of survival. Nung nakauwi na ako at nireview ko yung mapa, napagtanto kong sa bahaging ito ng video ay nakakalahati ko palang pala. Mabuti na lang at hindi pa ako masyadong pagod. Sanay kasi ako sa mga matagalang biyahe. Sisimulan ko sa Pantabangan, dadaanan ko ulit to. Total, na-survey ko na to and kumpiyansa na ako. Alam ko na kung paano ko i-convert to ng mas madali sa susunod. I think mas challenging to pagpabalik eh. From Pantabangan papunta dun sa pinanggalingan ko kanina. And alam nyo naman, ganun yung mga gusto natin, yung mas challenging. Mama, ang tarik naman nito. Kukumplituhin natin to. Askin, walang putol. Tara dito, enjoy natin to. Para hindi ako lang, di ba? May ambience kasi tong lugar na to na hindi kayang i-explain sa salita o sa video eh. Yung something na ma-appreciate mo kapag ikaw yung mismong nandito. Kung siyang rat-ratin, kaya lang gusto kong tumagal ang buhay ng XRM ko eh. Malakas kasi makalaspag ng motor kung hindi mo i-respeto yung lubak eh. Grabe, luluntag-luntag na ako dito. Tayo primera. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng pagod. Kaya lang, dahil manipis ang foam ng upuan ng motor ko, nagsisimula nang uminit yung wetpacks ko. Jungle na jungle yung pakiramdam dito. Kapag huminto ka at nagtanggal ka ng helmet, tunog talaga ng jungle yung maririnig mo eh. Ang sabi ng isang lokal na nakakwentuhan ko nung nag-stop over ako sa ilog, may mangilan-ngilang sightings pa rin daw ng agila, unggoy, at baboy damo rito. Hindi na nakikita sa mapa tong bahaging to. Pero kung tama ang tansya ko, dito ay opisyal na akong nakalabas sa bayan ng Karanglan at nakapasok na ako sa bayan ng Pantabangan. Ang pangalang Pantabangan ay hinango sa salitang Ilongot na sabangan o sabanganan na ang ibig sabihin ay salubungan ng mga umaagos na tubig. Ang bayan na ito ay may lawak na 392.56 square kilometers. Kilala ang bayan ng Pantabangan dahil sa reservoir nito na ang surface area ay 69.62 square kilometers kapag nasa maximum level ito. Ang ibig sabihin, ang reservoir ay 17.73% ng area ng bayan. Ang reservoir ay bahagi ng Pantabangan Karanglan Watershed na meron namang catchment area na 853 square kilometers. Ang dam na tumutulong na maipon ang tubig sa reservoir ay may taas na 107 meters at kayang mag-imbak ng 3 billion cubic meters ng tubig. Grabe, napakalaki. Ang reservoir na ito ay naglalayong makapagdulot ng patubig sa mga bukirin at taniman at makatulong din sa pag-generate ng elektrisidad. Hindi ako nakapagdala ng tubig. Actually, meron akong dalang tubig, kaya lang binuhos ko siya dito sa dala kong suso. Baka kasi mamatay dito sa init. Nag-uwi kasi ako ng susong pilipit na kinuha sa ilog sa Karanglan. Agurong ang tawag namin nito sa Ilocano. Masarap to kahit pakuluan lang sa luya, sibuyas at konting bagong isda. Mama! Pero mas masarap to kapag ginataan at tinanghangan. Ayaw pa pala nito. Kala ko malapit na, natatanaw ko rin doon kanina. Kung papansinin nyo sa left side ko, bangin yan na napakalalim.
Ay, mama. Grabe ka, tarik. Ito, literal, loose gravel. Wala. Uy, mama. Alam nyo yung mga daan na madaling akyatin pero mahirap babain? Ito yon. Uy. Ang tarik na nga. Durog-durog pa. Hindi pwede magpreno sa harap ko eh. Oh. Tama yung desisyon natin. Kasi pagod na tayo. At least mas malapit yung Pantabangan na pagdadalingan natin pa uwi. Ay, haba nun. Tulas. Kesa kapag sa gitna tayo, ang gagaling pa uwi. Pagod na nga tayo, tapos mas malayo pa yung decision, di ba? Tama yung diskarte natin. Importante talaga ang planning. Mahaba tong pabulusok pababa na loose dirt at loose gravel na to. Dito bumagal yung biyahe ko eh. Siyempre, kailangan kong irespeto yung daan kasi solo lang ako. Walang tutulong sa akin kung sakaling may mangyaring aberya o disgrasya. Mula naman dito ay masasabi kong scooter friendly na hanggang sa dulo. At nakarating na nga ako sa isang maliit na komunidad. Kaya inasahan ko na rin na mas maayos na ang daan dito dahil regular nang nadadaanan ng mga lokal. At tama nga ako, maya-maya pa ay nakatungtong na ako sa sementadong kalsada. At dahil nga ibinuhos ko sa mga dala kong suso yung tubig na dapat ay iinumin ko, pansamantala muna akong huminto para bumili ng maiinom. So dito sa hinintuan ko, dito yun sa gilid. Yung natatanaw ko kanina, doon yun sa buntot niya. Dito tayo sa ulo lalabas. Tutumbukin natin tong kalsadang to. Akala ko, sementadong kalsada na to hanggang sa makarating ako sa view deck. Hindi pa pala, patikim lang pala. Ayun yung XRM natin. Huminto ako kasi dito. Nakikita ko na ng malapitan. Hindi ko alam kung i-justify ba ng camera. Pero yan. So iniikutan na lang siya natin. Tapos lalabas tayo dun sa view deck. Hindi ko alam kung gaano pa to kalayo. Hanggang dun sa may main road. Pero I think malapit naman na. Tuloy natin yung biyahe. Ito na, abot tanaw na talaga natin. Mula dun sa kalsada kanina, 5 kilometro rin ang layo hanggang dito. Pero rough road pa rin. Kala ko tuloy-tuloy na yung kalsada kanina eh. Malapit na tayo dun sa may view deck. Sarap. Mama, huwag kang dudulas. Huwag kang dudulas. Bilib din ako sa mga lokal na nakatira sa mga kabahayang nadaanan ko kanina. Kapag tag-araw, lumalanghap sila ng 3 kilong alikabok para lang makapunta sa sentro ng bayan. At kapag naman tag-ulan ay putikan ang kailangan nilang tiisin.
At maya-maya pa ay may dumating na kalaban. Nagmadali na ako dahil siguradong maaantala ang biyahe ko kapag inabutan ako ng ulan at nagputik ang daan. Sa totoo lang, makapal na pulbos ng lupa at mga pinong graba ang nasa parting to. Nadudulas-dulas yung gulong ko sa likod. Pero kailangan ko na talagang bilisan kasi pumapatak na yung ulan eh. Hanggang sa wakas ay natuntun ko na ang simentadong kalsada. Totoo na to. Simentado na to hanggang sa view deck. Dito ko rin mas na-appreciate ang mga gulong ko. Kumakapit sa lupa at kumakapit din sa mga bangkingan sa semento. Ito na. Ito na yung gate papunta sa view deck. Yun. Ito na tayo. Step ng Pantabangan. Papunta to sa San Jose City. Hindi na ako lumiko pa San Jose dahil mas maliwalas ang daan kung sa Pantabangan ako dadaan. Dito tayo dadaan. Pagkatapos ng 26 kilometers na trail ay napakasarap ng pakiramdam ko habang minumutor ko ang mismong ibabaw ng dam. Ito kasi yung finish line ko eh. Sulit ba? Oo naman. Sa view pa lang ng reservoir, tanggal na kaagad yung init ng wet packs ko eh. Tignan mo naman yan. Ang ganda, di ba? Amazing! Tumambay lang ako saglit at nagpahinga tapos rumekta na ako ng uwi pabalik sa Quezon City. Sa biyahe, kapag masyado kang nagmamadali, mapapalagpas mo yung oportunidad na ma-enjoy ang ganda ng kalikasan na nadadaanan mo. Ganon din sa buhay. Kapag masyado kang nagmamadali dahil gusto mo kaagad ng resulta, baka may chapter pala ng buhay mo na mas nasulit mo sana kung hindi ka nagmamadali. So, inabot na tayo ng ulan. Pero okay lang. Mukhang hindi naman yan bubuhos ng matagal kasi matingkad ang sikat ng araw. Andito na tayo sa view deck ng Pantabangan Dam. Ayan. Salamat sa pagsama sa akin. And kung umabot ka sa part na to ng video, isa kang certified pariwara. Kita tayo sa susunod na biyahe.